Sa ikatlong palapag ng mataas at modernong gusali ng Blue Empire Corporation, maririnig ang pagsipol ni Laila habang nililinis ang salamin na malaking bintana. Bitbit ang kanyang balde at mapa. Shucks, grabe talaga yung pawis ko. Pero okay lang, kasi papawisan din naman ako lalo mamaya kapag nakita ko na si Boss Mavi. Ay, Mavi, kung alam mo lang. Bulong ni Laila sa sarili. Miss Laila. Biglang napatalikod si Laila at tila binuhusan ng malamig na tubig. Tumambad sa kanya ang lalaking matagal ng crush ni Laila, Mavi, ang gwapong boss na parang laging galit sa mundo. Po? Tanong ni Laila habang pinupunasan ng pawis sa noo. Naglilinis ka ba o nag-i-imagine na naman sa salamin? Tanong ni Mavi sabay taas ng kilay. Uy, hindi naglilinis po ako. Promise sir, maliwalis na nga ang view eh. Baka gusto niyo pong silipin. Sabay kindat ni Laila. Hindi sumagot si Mavi. Bagkus, tinignan lang niya si Laila mula ulo hanggang paa, saka mariing napabuntong hininga. Make sure malinis lahat. Ayoko may makita kung kahit isang hibla ng alikabok dito. Mariing utos ni Mavi bago lumakad palayo. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, nagsalita si Laila. Sir, wait! Sabay hablot ni Laila sa laylayan ng coat ni Mavi. Halos mabulunan siya sa sariling tapang, pero sige lang, sugod kung sugod. Napalingon si Mavi, halatang nabigla. Ano na naman? Wala lang. Ang gwapo mo pala today. Ani Laila sabay kagatlabi. Natahimik ang paligid. Ilang segundon lumipas bago muling nagsalita si Mavi. Laila, I'm not here to entertain flirtations. Gawin mong trabaho mo, huwag mo sayangin ang oras ko. Ay, grabe ka sir. Sabay pout ni Laila. Ang sakit mo naman magsalita. Hindi ba pwedeng minsan magbiro lang? O baka naman allergy ka lang talaga sa mga katulad ko. Hindi umimik si Mavi. Tinignan lang niya si Laila na matalim, saka tuluyan lumakad papasok sa kanyang opisina. Sumara ang pinto na malakas. Aba, asungit talaga. Pero ang sexy ng likod Ay Lord, tulungan niyo ako. Di ko talaga mapigilan ang sarili ko sa kanya. Sabi ni Laila saka bumalik sa paglalampaso. Habang abala si Laila sa paglilinis, hindi niya napansin na mula sa loob ng opisina, pinapanood pala siya ni Mavi mula sa blinds ng bintana. May kakaibang ngiti sa labi ni Mavi na parang hindi bagay sa kanyang palaging seryosong mukha. Babaeng yun. Maingay, bastos. Pero, napailing si Mavi. Nakakatuwa rin minsan. Ilang minuto ang lumipas at lumabas ulit si Mavi sa opisina. Nakita ni Mavi si Laila na nakasalampak na sa sahig, pinupunasan ng baseboard. Miss Laila. Opo, bossing. Mabilis na tumayo si Laila. Medyo nahulog pa ang basahan at natapakan ito. Mais bang kalagay ng comfort room sa kabilang wing? Seryosong tanong ni Mavi. Parang hindi ko po nalilinis eh. Gusto niyo po samahan ko kayo para makita? Baka gusto niyo po makita kung paano ako maglinis ng maayos. Tigilan mo nga yung kaartehan mo. Ani Mavi, sabay lakad patungo sa kabilang bahagi ng floor. Sumunod si Laila kinikilig. Sir, umpisa ni Laila habang naglalakad sila. Bakit parang palagi po kayong bad mood? Wala po ba nagpapasaya sa inyo? O baka kulang lang kayo sa tulog? O sa yakap? Hindi mo na yung problema. Malamig na sagot ni Mavi. Che, hindi naman ako concerned no. Curious lang ako. Baka kasi, baka ako na yun. Ako na yung kulang sa inyo. Char! Napahinto si Mavi. Tinignan si Laila na para bang susuguri na. Laila, seryoso ako. Kung ayaw mong matanggal, ihinto mo yung kalokohan mong ganyan. Hindi ka nandito para makipaglandian. Napayuko si Laila. Unang beses na parang nasaktan siya. Hindi dahil pinagsabihan siya, kundi dahil sa tono ng boses ng lalaking gusto niya. Parang tinaboy siya palayo. Opo sir, pasensya na po. Mahinang sagot ni Laila sabay patuloy sa paglalakad. Pagdating sa comfort room, tahimik na binuksan ni Laila ang pinto at pumasok. Malinis naman po, pero re-reviewin ko po lahat para sigurado. Sabi ni Laila, pilitang ngiti. Tahimik si Mavi habang pinagmamasdan siya.
Laila, Po? Tanong ni Laila, hindi lumingon si Laila. hindi ko intention na saktan ng feelings mo. Professional lang ako at hindi ko ugali ang haluan ng personal at trabaho ko. Tahimik pa rin si Laila. Humugot siya ng malalim na hininga saka lumingon kay Mavi. Ay, sir, alam ko po yun. Wala naman po akong inaasahan. Alam ko pong hindi niyo ako type. Siguro nga bastos ako, makulit, walang prenok magsalita. Pero hindi ko rin naman mapigilan. Minsan kasi kahit bawal, kahit imposible, hindi mo mapipigilan ang nararamdaman mo, di ba? Hindi nakasagot si Mavi. Parang hindi niya alam kung paano sasagutin. Pero wag ka mag-alala, sir. Dagdag ni Laila, nakangiti na ulit, kahit bahagya ng nangingilid ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Maglilinis lang ako at mag-iingat na huwag na kayong kulitin. Tahimik si Mavi habang pinagmamasdan ang likod ni Laila na muling yumuko para linisin ang tiles. Pero sa halip na umalis, nanatili si Mavi doon. At bago pa siya tuluyan lumakad palayo, muling nagsalita. Hindi ko sinabing hindi kita type. Biglang napahinto si Laila sa paghaplos ng mop. Po? Bulong ni Laila. Tinignan siya ni Mavi. Seryoso pa rin ang mukha. Sinabi ko lang, hindi ko sinasali ang personal na trabaho ko. Pero hindi ko sinabi na hindi kita type. Sir, seryoso ba kayo? Hindi ako mahilig magbiro. Ay, kilig ko, Lord! Sigaw ni Laila sabay talon at hampas sa pader. Sir, wag kang ganyan. Baka mainlove ako ng totoo. Laila. Warning ulit ni Mavi. Okay na, promise. Back to work na ako, sir. Pero grabe ka ha, binigyan mo ako ng dahilan para magstay dito forever bilang janitress. Umalis na si Mavi pero habang naglalakad palayo, hindi niya ulit mapigilang ngumiti. Kinabukasan, maaga pa lang ay naroon na si Laila sa opisina. Masiglang naglalakad habang daladala ang mop, feather duster at bucket ng panlinis. Pero higit sa lahat, dala niyang isang ngiting abot tainga. Good morning, office world! Sigaw ni Laila habang pumapasok sa koridor ng third floor. Napalingon sa kanyang ilan sa mga ka-janitress niya na sina Ate Josie at Betchay. Oy, Laila, ang aga mo ngayon ah! Bati ni Ate Josie. Tinalo mo pa yung mga taga-reception. Siyempre naman, te. Hindi ako makatulog kagabi eh. Sagot ni Laila. Grabe, parang may kumikiliti sa puso ko. Hoy, Laila! Singit ni Betchay. May narinig ako kahapon sa mga taga-HR ha. Sabi nila, si Boss Mavi raw. Hindi raw talaga palangiti. Pero kahapon daw parang umiti yata. Eh, ikaw lang naman kasama niya ng mga oras na yun ha? Napapalatak si Ate Josie. Totoo ba yun? Aba, baka ikaw na nakabiyak sa ice cold heart ni Boss Mavi. Ewan ko sa inyo. Ani Laila tumawa lang habang pinupunasan ng mesa sa pantry. Siguro nasiraan lang ng tiyan yun kaya ngumiti. O baka may napanaginipan na siya magandang janitress. Charot! Eh ikaw lang naman ang janitress dito na mukhang palaban eh. Sabi ni Betchay. Kaya kung ako kay Boss Mavi, magpapalinis lang ako araw-araw basta ikaw ang kasama ko. Napatawa ang lahat, maliban kay Laila na biglang napahinto. Tumitig siya sa malayo, napanguso. Mahinang sabi ni Laila halos pabulong. Ay, ekis ako. Napansin agad yun ni Ate Josie. Oh, bakit ka napa-ekis? Kanina masaya ka pa, ngayon parang nalungkot ka bigla. Eh kasi, umupo si Laila sa gilid ng pantry table, hawak ang basahan na tila wala sa huwisyo. Narinig ko kasi yung ibang staff kagabi, may usap-usapan. Ano raw? Tanong ni Betchay. Na crush daw ako ni Sir Mavi. Sagot ni Laila, mahina pa rin ang boses. Tapos may isa doon, ewan kung sekretary niya yun ang sabi pa. Buti pa si Laila, napansin ni Sir. Eh ako everyday fresh at napaka-ganda tapos lag naka-perfume, wala pa rin. Tapos natawa yung isa, sabi, hindi naman papatol yun kay Laila. Alangan naman janitress ang maging type ng boss natin. Natigilan ng lahat. Ilan sandali ng katahimikan ang sumingit sa pagitan nila. Sakit no? Dagdag pa ni Laila, pilit tumatawa. Para bang kahit may kunting kilig ka na, babatuhin ka na naman ng reality. Kaya yun, ekis ako. Laila, ani Ate Josie.
Hindi porket janitress tayo, wala na tayong karapatang mahalin ng kahit sinong boss o kahit sinong tao. Huwag mo hayaang yurakan ng yung confidence mo. Oo nga, sang-ayon ni Betchay. Malay mo, si Boss Mavi pa lang type niya yung totoo. Yung nagpapakatotoo, hindi yung puro paganda lang at pakitang tao. True. Dagdag pa ni Ate Josie. At saka ikaw lang kilala kong janitress na kayang magmap habang sumasayaw ng TikTok. Kung ako kay Boss Mavi, ewan ko na lang kung hindi ako ma-fall. Hoy! Sabi ni Laila bilang natawa. Ang babait niyo naman. Grabe kayo, ginaganahan tuloy ako ulit. Saka kung totoong may nararamdaman si Boss Mavi, sabi ni Ate Josie, hindi yun matitibag lang ng chismis. At kung wala naman, di wala, move on tayo. At least, na-experience mo yung kiligin. Napangiti na si Laila. Salamat mga tea, sobrang natouch ako sa inyo. Kung lalaki lang kayong lahat, niligawan ko na kayo. Huwag mo subukan, Laila. Biro ni Betchay. Sige na nga, back to work na ako. Baka biglang lumabas si boss at makita ako nakaupot chika ng chika. Habang paalis si Laila, narinig niyang muli ang pinto ng opisina ni Mavi na bumukas. At kahit ayaw na niya lumingon pa, hindi niya napigilan sumuliyap. Nakita ni Laila si Mavi, nakaputing polo, nakaayos ang buhok. Seryoso pa rin ang mukha, pero saglit napahinto at tumingin kay Laila. Napahawak si Laila sa dibdib niya. Ay, Diyos ko, ayan na naman. Lumingon si Mavi sa kanila, tumangulang. Good morning. Maikling bati ni Mavi pagkatapos ay pumasok ulit sa conference room. Tahimik silang lahat, hanggang sa muling magkomento si Betchay. Narinig mo yun? Ano? Tanong ni Laila. Bumati siya. Kinikilig na sabi ni Betchay. Sira, normal lang yun. Laila? Ani Ate Josie. Kung lahat ng binabati ni Boss Mavi ay type niya, aba, baka tayo na lang ang magagawan. Tumawa na lang si Laila sabay buntong hininga. Ilang araw na lumipas pero walang pagbabago. Makulit pa rin si Laila at suplado pa rin si Mavi. Ngayon ay Biyernes, bandang 10:00 ng umaga. Sa pantry ng 3rd floor, kasalukuyang abala si Laila sa pagpupunas ng mesa habang kumakanta. Bakit nga ba mahal kita? Tas kilay at dramatikong hawak ni Laila sa basahan na parang mikropono. Kahit di pinapansin ang damdamin ko. Paglingon ni Laila, laking gulat niya na makita si Mavi sa gilid ng hallway, nakatayo doon at nanonood. Sir! Halos mapasigaw si Laila at mabilis sa tinapon ng basahang hawak. Aba, grabe kayo sir! Stalker vibes kayo ah! Hindi kumibo si Mavi. Lumapit lang ito at tinapunan si Laila ng tingin. May report akong hinihintay, pero naririnig ko ay concert. Anong meron? Tanong ni Mavi, malamig ang tono. Ngumiti si Laila. Therapy lang po yun sir. Cleaning while healing, para hindi stressful. Napailing si Mavi, saka lumingon sa paligid. Pati mesa ng pantry, pinupunasan mo na rin. Opo. Total, clean up pa po ito, sir. Baka kasi may duming matitira. Sabay lapag yun ng kamay. Boom! Bacteria. Ako po, germ-free ang misyon. Napatingin sa kanya si Mavi, saglit na tumigil. Parang may pinipigilang ngiti. Germ-free? Ulit ni Mavi. Opo. Pati puso ko nga po, germ-free na rin eh. Walang umaagaw, solo lang. Kaya kung sakaling may gustong pumasok. Sabay kindat ni Laila. Laila. Mariing sabi ni Mavi, pero hindi pa rin nawawala ang bahagyang ngiti sa labi. Hindi mo ba talaga kayang isang araw na hindi mo ako binibiro? Napaisip si Laila sabay hawak sa baba. Pwede naman po siguro. Kaso parang magiging boring ang buhay ko. Kayo po kasi yung source ng kasiyahan ko dito eh. Bumuntong hininga si Mavi at tumalikod na. Balang araw. Mapapikon rin ako niyan. Di halikan mo ako para matahimik na ako, sir. Biglang huminto si Mavi. Lahat ng tao sa pantry ay napalingon. Si Betcha ay halos mabilaukan sa kape. Si Ate Josie na kalalabas lang ng banyo ay natigilan. Napatingin si Mavi kay Laila. Matagal, matalim. Laila. Mahina sabi ni Mavi. Opo. Halos hindi makahinga si Laila. Joke lang po yun. Sure lang talaga yun, swear. Baka kasi ma-misinterpret nyo.
Lumapit si Mavi kay Laila. Isang hakbang, dalawa, hanggang ilang pulgada na lang ang layo nila sa isa't isa. Alam mo ba kung ano ginagawa ng isang joke kapag paulit-ulit mo sinasabi? Na, ano po? Hindi nakakatawa. Mahinang sambit ni Mavi. Tumangulan si Laila pilit ang ngiti. Opo, gets na po. Promise, seryoso na ako. Pero bago si Laila tuluyang makalingon palayo, biglang yumuko si Mavi at bumulong sa tapat ng tenga niya. Pero minsan, nakakatuwa ka rin naman. Halos malaglag ang map ni Laila. Nang lingunin niya si Mavi, nakangiti na ito ng isang maliit, bahagyang ngiting bihirang makita. At tulad ng dati, iniwan siyang tulala sa pantry. Pagkalis ng boss, biglang nagsisigawan ng mga ka-janitress niya. Hindi na nakasagot si Laila. Napaupo na lang siya sa upuan, hinahaplos ang dibdib. Lord, huwag mo munang kunin ang kaluluwa ko. Gusto ko pa siya ligawan. Naging ganon ang routine ni Laila araw-araw, kaya tuwan-tuwa sa kanya ang lahat. Kahit sa kanilang bahay, napakaingay ni Laila. Bandang tanghali, nasa hallway si Laila at pinupunasan ng mga pinto ng conference rooms. Papalapit na ang break niya, kaya sinulitan niya ang paglilinis. Habang nakayuko, may narinig siyang dalawang pamilyar na boses sa likod. Uy, Laila! Tawag ni Kuya Eman mula sa HR. Tuloy ba tayo mamaya? Napalingon si Laila. Nakatayo si Eman, nakapolo at nakasling bag na. Naka-smile pa habang inaabot ang energy drink. Oo naman oh, thanks ah. Sabay abot ni Laila. Ikaw talaga, galing mo mang-unjoke, kaya napapasama ako. Libre ko na yon, basta kwentuhan mo lang ako na makalukuhan mo sa trabaho. Sabay tawa ni Eman. Napansin nila na may paparating. Tumigil si Laila sa pagsasalita na makita si Mavi sa dulo ng hallway. Sa mabagal nitong lakad, hindi siya tumingin kay Eman. Diretso ang tingin, tila wala sa mood. Tahimik si Laila habang dumaan si Mavi sa tabi nila. Pagkalayo ni Mavi, napabuntong hininga si Laila. Mukhang hindi siya okay. Sabi ni Eman. Lagi naman siyang ganyan. Sagot ni Laila. Pero sa loob-loob niya, may kung anong kurot sa puso. Pagbalik ni Laila mula sa break, may natanggap siyang mensahe mula sa internal comms ng opisina. Galing ito sa assistant ni Mavi kung saan ipinaglilinis na naman siya sa opisina ni Mavi. Napakunot noo si Laila. Ako lang talaga? Tanong ni Laila sa sarili. May something ba? Pagdating ni Laila sa opisina ni Mavi, kumatok siya muna bago pumasok. Tuloy. Malamig na boses mula sa loob. Dahan-dahang binuksan ni Laila ang pinto. Nandoon si Mavi, nakaupo sa desk, nakatingin sa laptop. Hindi siya tumingin kay Laila. Good afternoon po, sir. Bati ni Laila, mahinahon. Hindi sumagot si Mavi. Tahimik si Laila habang nililinis sa mga table surface. Hindi tumingin si Mavi, pero patuloy lang ito sa pagtatype. Ilang minuto ang lumipas, hindi na kaya ni Laila ang katahimikan. Sir, galit po ba kayo sa akin? Tumigil si Mavi sa pagtatype. Dahan-dahan siyang tumingin kay Laila. Bakit mo na itanong? Kasi po parang kanina hindi niyo po ako pinapansin. Tapos ngayon ako lang pinatawag niyo para maglinis. May nagawa po ba akong mali? Ilan saglit na katahimikan. Saka nagsalita si Mavi. Wala naman. Bakit po sungit yung ngayon? Saglit tumayo si Mavi at lumapit kay Laila. Nakatayo siya sa tapat ito ngayon. Laila. Malumanay na sabi ni Mavi. Bakit ka nagbe-breakfast kay Eman? Po? Gulat na tanong ni Laila. Niyaya lang po ako. Sinagot mo naman agad. Mabait naman siya, masaya kausap. Tahimik si Mavi. Ay, kaya ba galit, sir? Tanong ni Laila, unti-unting napapangiti. Nagsiselos ka ba? Wala akong sinabing ganun. Mabilis sa sagot ni Mavi. Pero hindi mo rin sinabing hindi. Laila. Sige na, aminin mo na. Tukso ni Laila, sabay hawak sa map at tinapat ito kay Mavi na parang microphone. Boss Mavi, totoo po ba nagsiselos kayo? Yes or no lang? Natawa si Mavi, pilit man niyang pinigil. Isa ka talagang abnormal. Ani Mavi sabay talikod. Pero sir, seryosong tanong ni Laila. Kahit nagjo-joke ako minsan, seryoso ako sa pakiramdam ko sa inyo.
Lumingon si Mavi, walang biro sa mga mata. Layla, Ani Mavi. Promise sir, seryoso ako sa'yo matagal na. Hindi sumagot si Mavi pero kilig na kilig si Layla. Pag-uwi ni Layla, pagod na naman siya. Bitbit ang tote bag niya at ang hindi nawawalang energy na tila kahit pagod ay kinikilig pa rin. Pagkapasok ni Layla sa bahay, agad siyang sinalubong ng pamilyar na boses mula sa kusina. Oh, ayan na si Miss Ashumera! Sigaw ni Mama Jazz habang nakapwesto sa harap ng kalan, nagigisa ng bawang. Hindi pa ako tapos sa adobo ha, wag mo akong gulatin diyan. Ay ma, grabe ka naman, hindi pa ako nagsasalita, judgmental ka na agad. Natatawan sagot ni Layla habang nilapag ang bag sa sofa. Alam ko na kasi ang aura mo. Kapag ganyan ka ka-fresh kahit bagong galing sa map duties, may lalaki nagpapatibok sa puso mo. Lumapit si Layla, niyakap si Mama Jess mula sa likod. Ang galing mo talaga. Psychic ka na yata eh. Tigilan mo ako dyan, umupo ka't magkwento. Gusto ko ng chika. Umupo si Layla sa silya malapit sa dining table, sabay bumunghalit ang tawa. Maggrabe ka talaga. Si Boss Mavi. Yung suplado mong boss? Yung parang ayaw sa mga babae? Yung parang lagi may kagalit sa mundo? Opo, siya nga po. Sabay pisil sa pisngi ni Layla. Ma, may something. Something? Ay sige nga ikwento mo at wag mong paikliin ha, ayoko ng buod, gusto ko yung full details. Ay, ganito yun ma. Umpisa ni Layla. Sabay sandal si Silya at ilalabas lahat ng kinikimkim na kilig. Una po, di ba nga dati deadma lang siya? Ngayon parang kakaiba na yung tingin niya. Yung tipong hindi lang tagalinis ang tingin niya sa akin. Tapos ma, minsan dinawag niya ako para lang ako maglinis sa office niya. Tanong ni Mama Jazz. Bakit naman tamad lang siya makipag-usap sa iba? Hindi ma, kasi habang naglilinis ako sobrang tahimik. Akala ko galit siya. Tapos bigla siya lumapit at nagtanong, bakit ka nagbe-breakfast kay Eman? Eman? Sino yan? Yung taga-HR ma, yung chinito, mabait din. Kasi niyaya lang ako mag-breakfast, friendly lang kasi yun. Pero ayun, tanong agad si boss. Girl, lasan ko agad, selos yun ma. Shh, mawag ka maingay, baka marinig ng kapitbahay, chismosa yun. Bulong ni Layla, napangisi si Mama Jazz. Aba, ang galing mo ha, nagsaselos agad iniisip mo, baka curious lang siya. Curious kung ba't ako inaaya ng iba? Hindi na yung simpleng curious ma. And guess what, nung tinukso ko siya, tinanong ko kung nagsaselos ba siya, ayaw yung aminin pero hindi rin niya itinanggi. Classic lalaki. Gusto ng atensyon pero ayaw aminin. Tumawa si Mama Jazz at umupo sa tapat ng anak niya. Anak, mukha kang tuwan-tuwa. Pero seryoso ka ba dyan? Oo ma. Aminin ko dati parang laro-laro lang, crush lang, landian, asaran. Pero nung sinabi niya huwag ko siyang gawing biro, doon ako natahimik. Parang gusto ko na talaga siyang seryosohin. Kahit seryoso naman ako. Di seryosohin mo. Janitress lang ako ma. Tapos siya boss, businessman, matangkad, may kotse, may table, ako may map. Ano ngayon? Sabay hawi ng buhok ni Mama Jazz. Layla, sa puso walang job description. Kung gusto ka niya, hindi yun base sa trabaho mo o uniform mo. At ikaw, kung may nararamdaman ka, huwag mong hayaan na yung posisyon mo lang ang dahilan para umatras ka. Ma, ang galing mo talaga. Ikaw na talaga si Mama Love Guru. Aba, syempre. Abay, nakailang heartbreak ako bago ko natutunan yan. Napatawa si Layla. Pero ma, promise, kung papunta man to sa seryoso, sana kayanin ko. Basta huwag kang magpakatanga ha. Ibigay mo lang yung kaya mo. Huwag sobra, huwag kulang. At huwag kang umasa agad. Okay, kiligin pero dapat buo ka pa rin kahit mawala yon. Copy po, Mama Jazz. Now, sabay tayo ni Mama Jazz at bumalik sa ulam. Tumulong ka na rito. Nagsimula na akong ma-inlove sa kwento mo. Baka sunugin ko pa tong adobo. Okay ma, pero kapag naging boyfriend ko ang boss ko, ikaw ang unang yayakap sa kanya. Basta may dala siyang bigas. At nagtawanan silang mag-ina. Makalipas ang ilang araw, tahimik si Layla habang naglilinis ng hallway sa 3rd floor. Wala ang dati niyang awitin, wala rin ng mga pang-asar niyang banat.
Ang dati niyang "Good morning sir, bossing" ay napalitan na ng isang tipid na tango sabay iwas ng tingin. Alam ni Laila na nabuking siya ng boss niya na seryoso talaga siya at mas lalong alam niya hindi siya gusto ni Mavi. Flashback, isang araw bago ito. Habang abala si Laila sa paglalagay ng air freshener sa opisina, narinig niya nagsasalita si Mavi sa loob ng conference room kasamang assistant nitong si Tricia. Nagiging distraction na si Laila. Mariin na sabi ni Mavi. Hindi ko gusto mga babaeng palaban, lalo na yung masyadong agresibo. Tahimik si Tricia. Sir, baka naman... Hindi ako interesado. Gusto ko ng babae na mahinhin. Nung una naguluhan ako. Pero sigurado na ako, distraction siya. Natigilan si Laila. Hindi niya sinadya marinig. Hindi rin niya intensyong makinig. Pero narinig na niya. At doon, parang unti-unting nabasag ang mumunting inaasam ni Laila. Laila, girl, okay ka lang ba? Tanong ni Betchay habang nilalagay ang cleaning tools sa cart. Oo naman. Tipid na sagot ni Laila. Bakit? Kasi ilang araw ka nang tahimik. Wala kang joke, wala kang pangasar kay Boss Mavi. Ni good morning, gwapong halimaw mo. Wala eh. Napangiti si Laila pero halatang pilit. Wala lang. Naisip ko lang. Baka nga sobra na ako. Baka hindi lahat ng trip ay nakakatawa sa iba. Teka, may nangyari ba? Hindi agad sumagot si Laila. Kinuha niyang feather duster at tumingin sa bintana. Narinig ko siya. Sinabi niya, hindi raw niya type yung mga babaeng palaban. Gusto niya daw yung mahinhin, classy. Tipong hindi ako. Shucks! Napamura si Betchay sa gulat. Sure ka ba na ikaw yun? Sinabi niya ang pangalan ko, Betchay, at hindi naman ako bulag. Kita ko naman. Kapag nilalapitan ko siya ngayon, umaatras siya. Pag nagbibiro ako, hindi na siya tumatawa. Tahimik si Betchay. Alam niyang si Laila ay palaban at sanay mang asar. Pero sa mga oras na ito, ibang Laila ang kaharap niya. Tahimik, bagsak ang balikat. Anong plano mo ngayon? Tanong ni Betchay. Wala, sagot ni Laila. Wala akong balak ipilit ang sarili ko sa taong ayaw sa akin. Hindi ako ganun, Betchay. Marunong akong umatras, marunong akong magpatawa, pero marunong din ako magpigil. Ilang oras na lumipas, habang pauwi na si Laila, nasa lubong niya si Mavi sa hallway. Magharap sila, walang ibang tao. Nagkatinginan sila. Tumingin si Mavi, parang may sasabihin, pero agad ding ibinaling ang tingin sa tabi. Nilagpasan si Laila. Tahimik si Laila, walang ngiti. Wala ring biro. Tinignan lang niya ang papalayon likod ni Mavi. At sa unang pagkakataon, hindi siya tumakbo. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nangulit. Hindi ako yung gusto mo. Kaya this time, tatahimik na ako. Charot, hindi pwede yun. Akin ka lang. At hindi nga sumusuko si Laila. Gumawa pa rin siya ng landi moves kahit dinededma siya ni Mavi. One day, may kausap si Laila sa phone na may blind date siya. Sinadya niyang iparinig kay Mavi na naka-red sexy dress siya. Hello? Oh, sige, susunod na ako. Naka-red dress ako ha. Sexy ako dito. At oo, medyo backless. Oo, para maganda ako. Siyempre, first date natin to eh. Dapat the best. Hating gabi na. Pero naroon pa rin si Laila sa opisina. Naglilinis sa hallway sa labas ng executive room ni Boss Mavi. Pero ngayong gabi, hindi siya suot ang karaniwang uniform niyang janitress. Nakasuot siya ng fitted, silky red dress na may manibis na strap at makinis na slit sa gilid. Wala siyang balak magpanggap ngayong gabi. Gusto niyang mapansin, kahit pa ilang araw ni siyang halos hindi pinapansin ni Mavi. Napansin ni Laila na bahagyang bumukas ang pinto ng opisina. Kumunot ang noo ni Laila, bahagyang napangiti. Basta, naka-red dress ako pagdating doon. Tapos naman na shift ko, bihis na ako. Sinadyang ilakas si Laila ang boses habang pabalik-balik sa tapat ng opisina ni Mavi. Kunwaring abala sa pag-aayos ng buhok at pagtingin sa phone na parang tinitignan ng sarili sa kamera. Ilang segundo pa lang ang lumilipas nang tuluyang bumukas ang pinto. Laila. Malamig pero halatang nagulat ang boses ni Mavi. Nagkunwaring nabigla si Laila at mabilis na pinatay ang tawag. Ay boss, andito pa pala kayo? Anong ginagawa mo rito?
Bakit ganyan ang suot mo? Tanong ni Mavi, nakakunutan noo, habang pinagmamasdan si Laila mula ulo hanggang paa. Ngunit sa likod ng tanong na yon ay may bahagyang pagbagsak ng titig ni Mavi sa slit ng suot ni Laila, sa kurba ng balakang at sa pulang kulay na dumadagdag sa kaakit-akit na presensya ni Laila. May date po kasi ako sir nagpalit na po ako. Sabay ikot ni Laila. Bagay ba sir? Hindi sumagot si Mavi agad. Alam mo naman na hindi ito appropriate sa lugar ng trabaho, di ba? Hindi na po ako naka-duty. Nakangiting sagot ni Laila. Kaya exempted na ako sa mga rules niyo sir. Unless, boss mode pa rin kayo kahit off-duty na. I'm always on boss mode. Malamig na tugon ni Mavi. At isa pa, bakit ka nandito? Akala ko tapos ay shit mo kanina pa. Gusto ko lang po magpaalam ng personal. At saka baka sakaling mapansin niyo ako. Napatingin si Mavi kay Laila. Laila. Po? Alam mong alam ko na, may gusto ka sa akin. Oo naman. Hindi naman ako marunong magtago, sir. Tumawa si Laila ng kaunti, pero hindi umabot sa mata. Pero alam ko rin naman po na hindi ako ang gusto niyo. Hindi agad nakasagot si Mavi. Nakatitig lang siya para bang may gustong sabihin pero hindi alam kung paano. Kaya nga po, nagba-blind date na ako. Patuloy ni Laila, pilit ang biro. Baka doon may magkagusto sa akin at type ang red dress ko. Hindi po yung mahinin at klase lang. Wala akong sinabing hindi kita type dahil sa trabaho mo. Bigla ang tugon ni Mavi may diin. Nagulat si Laila. Pero sinabi niyo po na hindi niyo gusto yung mga palaban, yung agresibo. Yun po ako. Hindi ibig sabihin na wala na akong respeto sa'yo. Pero hindi niyo na rin po ako tinitignan. Laila. Hindi ko kayo pinipilit, sir. Alam kong hindi lahat ng tao ay mamahalin ako pabalik. Pero sa dami ng tao rito sa mundo, kayo lang ang, alam mo yun? Kayo lang yung gusto kong kulitin, asarin, at ayokong tumigil hanggat hindi ko alam kung talaga bang wala o in denial lang kayo. Tahimik ulit. Dahan-dahan lumapit si Mavi kay Laila. Malapit. Sapat na para maramdaman niya ang init ng hininga nito sa malamig na aircon ng hallway. Hindi kita tinatanggihan, Laila. Pero hindi rin kita binibigyan ng pag-asa. Dahil takot ako. Baka masaktan kita. Sir, hindi lahat ng gusto mo makukuha mo agad. At hindi rin lahat ng gusto mong mahalin ka, handang suklian yon. Alam ko naman yun. Mahinang sagot ni Laila. Pero ako, kahit palaban ako, marunong din naman akong umintindi. Hinawakan ni Laila ang strap ng bag niya at lumingon sa elevator. Alis na po ako, baka naghihintay na yung date ko. Pero bago pa si Laila makalakad, nagsalita si Mavi mas mahina kaysa kanina. Kung hindi siya sisipot, babalik ka pa ba rito? Napahinto si Laila, unti-unting lumingon, at sa unang pagkakataon, nakita niyang may kakaibang tingin si Mavi. Ngumiti si Laila. Depende, sagot ni Laila. Kung may pa-flowers ka. Tahimik si Mavi, tumingin lang. Pagkatalikod ni Laila, habang pumapasok siya sa elevator, sinulyapan niya si Mavi mula sa salamin. Nakatayo pa rin ito, nakatingin sa kanya. At ngayon lang, gaylan talaga. May kakaibang tensyon sa paligid. Sa isang classy pero chill na resto sa Tomas Morato, panay pa-cute si Laila sa kanyang phone habang inaabangan ng blind date na sinet up ng kaibigan niya si Betchay. Betchay, kapag hindi gwapo ting isusumpa ko yung taste mo. Bulong ni Laila sa sarili habang hinihigop ang iced tea na parang wine. Sa kabilang banda, naglalakad si Mavi. Suplado, seryoso at ngayon, medyo hindi mapakali. Sinundan ni Mavi si Laila at nagpanggap siyang walang alam. Nalaman ni Mavi na si Betchay ang nag-set up ng blind date ni Laila, kaya kinausap ni Mavi si Betchay. Kaya ayon, kinansel ni Betchay ang lalaking blind date ni Laila at si Mavi ang pumalit. Hindi agad nagpakita si Mavi. Tumayo siya sa gilid, kunwari nagsasearch ng contact sa phone, pero ang totoo, pinagmamasdan niya si Laila. Lumapit si Mavi sa mesa ni Laila, nakatingin agad dito sa kanya at agad ding nagtaka. Sir? Gulat na bungad ni Laila sabay tayo. Anong ginagawa niyo dito? Sinundan niyo ako? Hindi. Tanggi ni Mavi. Talaga lang ha? Aba boss, ibang level ka na ngayon ha?
Professional stalker? Hindi kita sinundan. May meeting ako dito. Napapalakpak si Laila. Wow! Coincidence ba ang table number ko ang binigay sa waiter mo? Tinanong ko lang kung may table ako. Sir, umamin ka na lang. Curious ka no? Curious ka kung paano ako makipag-date sa iba. Laila. Aminin mo na kasi. Crush mo rin ako kahit konti. Laila. Napatingin ng ibang tao sa kanila, kaya yumuko si Mavi. Si Laila hindi nagpatinag, umupo ulit. Sige na nga, upo ka na rin. Kunwari, di talaga to. Naupo si Mavi, pero halatang balisa. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Si Laila naman, aliw na aliw sa nangyayari. Sir, kayo na lang ang hindi umaamin sa feelings niyo. Obvious kaya, lalo na nung nakita mo akong suot ang dress ko. Kung may popcorn lang ako, papanoorin ko yung pagpadik mo kanina. Wala akong feelings. Depends ang sagot ni Mavi. Okay. Tumango si Laila. Bakit ka nandito? Hindi ba dapat inaayawan mo ko? Di ba sabi mo gusto mo na mahinhin at classy? Oh, ito ako ngayon. Hot, wild, at may iced tea pa. Hindi nakasagot si Mavi. Kita mo na? Tuloy ni Laila. Wala kang sagot kasi gusto mo rin. Aminin mo na, boss. Gusto mo na rin ako makita sa red dress. Hindi ko gustong red dress. Iritang sagot ni Mavi. Oh, talaga lang ha? Ngumiti si Laila. Bakit titig na titig ka sa slit ang dress ko kanina? Napaubo si Mavi. Ayun na nga, huli ka. Tili ni Laila. Laila, tumigil ka. Kasi sir, kung ayaw mo sa akin, bakit ganyan ka ngayon para kang kulang sa oxygen? Tumayo si Laila bigla. Tumayo rin si Mavi. Gulat sa reaksyon niya. Ano na naman? Aba, magde-deny ka pa rin. Aminin mo na kasi na gusto mo rin ako. Laila. Napikon na si Laila. Ikaw nang hindi marunong umamin. Halika nga rito. At bago pa makaiwas si Mavi, bigla siyang hinawakan ni Laila sa magkabilang pisngi at hinalikan siya. Napabuntong hininga si Mavi. Akala niya itutulak niya si Laila, pero hindi. Husang sumasagot ang mga labi niya. Pagbitaw nila, hingal si Laila. Si Mavi pula ang mukha, hindi dahil sa galit, kundi sa pagkagulat at pagbitaw. Tingin mo pa rin ba, hindi mo ko gusto? Tanong ni Laila nakatas ang kilay. Hindi sumagot si Mavi, pero tumingin ito kay Laila at sa wakas ngumiti. Bulong ni Laila, pinupunasan ng pawis sa noo. Hindi ko in-expect yun ha. Laila. Mariing tawag ni Mavi pero hindi malaman kung itutuloy niya ba ang sermon o aaminin na niyang natuwa siya. Pero bago pa man si Laila makapagsalita, bigla siya natapilok. Isang waiter ang hindi sinasadya na bangga ang siko niya mula sa likod. Agad naman sinalos siya ni Laila sa braso. Hoy! Oy! Oy! Sigaw ni Laila at bumagsak na siya kay Mavi. Pero may nakakagulat na nangyari. Ang isang kamay ni Laila, eksakto sa bandang ibaba ng tiyan ni Mavi, sa parte na hindi dapat nasasagi, lalo na sa public place. Oh! Napasigaw si Mavi, sabay napadaing na mahina. Pareho silang nanlaki ang mga mata. Oh, may gulay! Sambit ni Laila, sabay hatak ng kamay palayo. Boss, sorry. Hindi ko sinasadya. Promise, as in literal, aksidente talaga yun. Laila. Singot ni Mavi, medyo nakapikit pa. Bakit parang may kuryente yung kamay mo? Baka grounded lang ako, sir. Natatarantan tugon ni Laila. Takpan ang mukha niya. Ano ba yan? Sinapo ko pa talaga si boss. Si Big Boss. Laila. Bulong ni Mavi, pinilit pa nataliin ang mukha niyang composed pero namumula na. Buwasan mo yung bibig mo, ang daming tao. Aba, ako pa ngayon may kasalanan? Ayun na nga, hindi ko sinadya. Nadakma ko ang dapat madakma. Napatakip na mukha si Mavi. Di ko alam kung matatawa ako o mahihimatay. Tumawa si Laila, pilit pinapawi ang hiya. Oh, bakit ka napaungol? Hindi naman yun masakit, di ba? Biro ni Laila, sabay kurot sa braso ni Mavi. Pero boss, sarap mong umungol at ang tigas ni Big Boss. Mas lalong namula si Mavi at parang gusto niyang mapamura. Laila. Mariing sambit ni Mavi. Next time, huwag ka man dadakma sa public lalo na kung red dress ang suot mo.
Ay, so sa susunod pwede ba casual wear? Sabay irap ni Laila. Napailing si Mavi pero hindi mapigilan ng pagngiti. Hindi ka talaga titigil, no? Hindi talaga. Sagot ni Laila habang tinatakpan ng labi niya ng tissue kunwaring nahihiya. Pero aminin mo, boss, kahit hindi sinasadya. Tumigas. Namula lang si Mavi. Napahalakhak naman si Laila hanggang sa napalapit si Mavi sa tenga ni Laila. Next time, siguraduhin mong aksidente ulit. Napanganga si Laila. Teka, anong ibig mo sabihin dyan? Tanong ni Laila habang nakangising shock. Pero si Mavi lumayo na at umupo sa mesa. Kunwari seryoso na ulit. Order na tayo, gutom na ako. Hoy boss! Bumalik ka rito, hindi mo pwedeng basta-basta sabing. Menu please. Sabat ni Mavi sa waiter sabay ngiti kay Laila. Baka maulit pa eh. Gusto mo ba ng dessert? Walang hiya ka? Sigaw ni Laila. Pero halata sa kanya, mas lalo lang siyang kinilig. Habang patuloy ang jazz music sa background at umaalingaw-ngaw ang tawanan mula sa ibang table, tila may sariling mundo ang mesa ni Laila at Mavi. Dalawang nilalang na hindi talaga dapat magtagpo sa ganitong setting. Isang wild na janitress at isang supladong boss. Pero heto sila, magkaharap, nagkakasubukan ng lakas ng loob at sarcasm. Kaya mo pa ba akong tignan sa mata, sir? Tanong ni Laila. Wala akong choice. Malamig pero banayad ang sagot ni Mavi. Kunwaring binabasa ang menu. Kesa naman mapagkamalan akong takot sa'yo. Oh, Laila smirked. Kanina nga lang, napaungol ka nang mahawakan ko yung Laila. Sabat ni Mavi. Bahagyang bumaba ang boses. Kamaingay, may mga bata yata sa kabilang mesa. Sumulyap si Laila sa paligid. Wala namang bata, sir. Pero sige, respeto na lang sa dignity mo. Napailing si Mavi habang pinipigilan ng tawa. Alam mo, ikaw lang talagang taong kilala kong ganito. Walang preno talaga. Kayo rin naman, sir. Wala na kayong preno nung bumulong kayo sa tenga ko na. Next time, siguraduhin aksidente ulit. Pinalo ni Laila si Mavi sa braso gamit ang menu. Aba, talagang may pa-next time pa? Hindi sumagot si Mavi agad. Napatitig siya kay Laila. Medyo napalunok, parang natameme bigla. Tumaas ang kilay ni Laila. Oh, anong nangyari? Speechless? Natamaang muli ng karisma ko? Ang lakas ng loob mo talaga. Sabay iling ni Mavi. Pero bakas ang pagngiti sa sulok ng labi. Just then, dumating ang waiter. Good evening, sir, ma'am. Ready na po kayo mag-order? Ako po, steak, medium rare. Sagot ni Laila agad, confident. Ikaw, sir? Same. Sagot ni Mavi. Oh, turn na tayo. Nagkakaintindihan na tayo kasi kahit sa steak. Pagkaalis ng waiter ay nagkaroon ng katahimikan. Hanggang sa magsalita si Laila, mas mahinahon na, halos seryoso. Sir, kanina pa ako patawa ng patawa pero seryoso nagugulat ako. Akala ko talaga hindi mo ko kayang kausapin ng ganito. Tumingin si Mavi sa kanya. Sa totoo lang, ako rin. Napakunot-noot si Laila. Talaga? Oo, akala ko hindi kita kayang i-handle. Pero okay ka rin naman. Talaga masyado ka lang wild at walang preno. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan hanggang dumating na ang kanilang order. Napakadaldal ni Laila. Kung ano-ano ang mga kwento, nakikinig lang naman si Mavi kay Laila na napapatulala na lamang dahil doon niya mas napagmasdan ang kagandahan ni Laila. At alam na ni Mavi ang totoong nararamdaman niya. Ilan linggo lumipas simula ng aksidenteng blind date ni Laila at Mavi. At mula noon, maraming nagbago. Hindi na ganoon kasuplado si Mavi kay Laila. Makulit pa rin si Laila at makulit. At higit sa lahat, parang may namumuo. Biyernes ng umaga, mas maaga pa sa dating ang mga empleyado sa resto dahil may paparating na inspeksyon. Habang abala ang lahat, si Laila ay nagwawali sa lobby. Nakaban at pawisan na parang hindi kagabi lang ay nagbi-midnight call pa sila ni Mavi. Laila, grabe ka talaga, sabi ni Betchay. Kahit sa panaginip yata ng boss natin, ikaw ang laman. Hay nako, sagot ni Laila.
rolling her eyes pero hindi maitago ang ngiti. Huwag kang ganyan. Ang boss niyo may taste, hindi ako yun. Seryoso ka ba? Sabat ni Betchay. Kahapon nga lang nakita ka namin sa CCTV. May paabot si boss ng kape sa'yo. Personal ha? Ewan niyo nga. Sabay talikod ni Laila. Kunwari lang. Pero blush na blush. Hanggang sa may dumang staff na may dalang malaking bouquet ng pulang rosas. Excuse me po, hinahanap ko po si Miss Laila. Tanong na ng laking may suot pang delivery vest. Ha? Halos sabay-sabay na reaksyon ng lahat. Si Laila napalingon agad. Ako po yun, bakit? Kayo po ang recipient. Galing po kay Sir Mavi. May card po. Pakibasa na lang. Napuno ng sigawan ng buong labi. Si Laila, literal na napatigil. Hindi makapaniwala. Parang binuhusan ng malamig na tubig. Hawak niya ngayon ang isang malaking bouquet ng red roses. May pa-baby's breath pa. May ribbon at may pa-card. Dahan-dahang binasa ni Laila ang nakasulat. Para sa babaeng nagpapangiti sa akin araw-araw. Napanganga si Laila. Teka lang, totoo ba to? Laila girl, basahin mo nga ulit. Tili ni Betchay habang hawak-hawak ng kanyang dibdib sa sobrang kilig. Feeling ko ako yung nililigawan. Hindi ako to. Hindi ako sanay na ganito. Sabay takbo ni Laila papunta sa likod ng counter. Nagtatago habang hawak-hawak pa rin ang mga bulaklak. Pero sinundan siya ng buong team. Ano na, Laila? Tanong ni Betchay. May pa-flowers na si boss. Ibig sabihin niya nililigawan ka na. Lumabas si Laila sa pagkakatago. Nanginginig sa kilig at kaba. Mga bes, paano yan? Naliligaw si boss. Ako na ba talaga to? Tanong ni Laila sabay turo sa sarili. At biglang pumasok si Mavi mula sa hallway. Suot ang usual niyang long sleeves pero may kakaibang ngiti. Hindi pansuplado, kundi yung tipong ngiting may balak. Tahimik bigla ang lahat. Si Laila napalunok. Tila bumilis ang tibok ng puso niya. Sir, tumigil si Mavi sa harap niya, ngumiti ng banayad. Nabasa mo? Alin? Pakunwaring tanong ni Laila. Yung card. Yung card na may M? Malay ko ba kung ikaw yun? Sino pa bang M ang nagbibigay ng bulaklak sa'yo? Malay ko. Sagot ni Laila habang pilit itinatago ang kilig pero nanginginig na ang tuhod. Laila. Mahinang tawag ni Mavi. Nanliligaw ako. Malinaw pa sa araw. Ikaw ang gusto ko. Gustong-gusto ko mahalin. Tahimik ang buong floor. Walang imik. Hanggang sa nagsigawan na naman. Si Laila napayuko. Napaluhod pa sa sobrang hiya at kilig. Lord, wag mo muna akong kunin. Ang sarap pala ng feeling. Tili ni Laila habang yakap-yakap ang buke. Si Mavi napakamot sa batok. Sorry kung masyado akong straightforward. Pero napatingin si Laila at ngumiti. Hindi po, mas gusto ko to. Straight to the heart. Tumawa ang buong staff at bigla na namang may sumigaw. Habang si Mavi tinitigil ng si Laila at sa simpleng titig na yon, parang sinabi na niya ang lahat. Ilang oras matapos ang nakakakilig at nakakagulat na flower delivery, nagkagulo ang buong staff. May mga nag-screenshot sa CCTV, may nagpaplano ng team celebration, at may ilang nagpapalipad na agad ng balita sa group chat. Confirmed na nililigawan ni Boss Mavi si Laila. Pero si Laila, hindi mapakali. Kahit ang bulaklak na kanina yakap-yakap niya, ngayon naiwan na lang sa gilid ng locker. Habang abala ang iba, lumakad siya papunta sa opisina ni Mavi. Hindi siya kumatok. Binuksan niya agad ang pinto. Mavi! Sigaw ni Laila. Nagulat si Laila. Laila. Pag-usap nga tayo na maayos. Tuloy ni Laila habang naglalakad papasok. Ano bang trip mo ha? Bakit ka bigla-biglang naniligaw? Dahil lang ba nalaman mong gusto kita? Dahil ba gusto mo lang akong patulan? Laila. Hindi ako laruan. Hindi porket makulit ako at medyo bastos magbiro pwede mo na akong paikutin. Napasandal si Mavi sa upuan. Nagpakawala ng buntong hininga. Pwede ba? Umupo ka muna. Hindi! Sigaw ni Laila. Sagot lang ang nais ko. Gusto mo ba talaga ako? Seryoso ka ba o ginagawa mo lang to para... Ewan, dahil bored ka? Tahimik si Mavi. Nakatingin lang si Mavi kay Laila. Matalim pero kalmado. At biglang tumayo.
Lumapit si Mavi kay Laila. Hinawakan ni Mavi si Laila sa magkabilang braso at hinalikan siya si Laila. Isa yung halik ng isang lalaking sigurado. Si Laila, napaawang ang labi, nanlaki ang mata, nanigas sa gulat. Pero unti-unti ring lumambot ang katawan niya. Nang matapos ang halik, hindi agad nakareact si Laila. Gusto kita. Mahinang sabi ni Mavi. Matagal na. Nagpatuloy si Mavi, mas seryoso na. Matagal ko nang kilala ang pamilya mo. Si nanay mo, nakausap ko dati sa event ng kumpanya. Si ate mo naging intern ko noon. Alam mo ba yon? Ha? Gulat na sagot ni Laila. Laila, matagal na kita nakikita. Matagal na akong curious sa'yo. Pero lagi kong pinipigilan sa sarili ko. Dahil sa posisyon ko. Dahil sa trabaho. Pero nakita kitang masaya sa date na yon. Doon ko na-realize na gusto ko rin pala maging bahagi ng mundo mo. Hindi boss, hindi stranger. Gusto kong maging akin ka. Tahimik si Laila, nakababa ang tingin. Parang hindi alam kung magagalit o matutunaw. Hanggang sa biglang tumingala si Laila. Di huwag ka naman ligaw. Tayo na. Ha? Gulat na tanong ni Mavi. Ang tagal na kitang gusto, no? Tapos bigla ka pang may matagal na. Ka rin pala. Ano to? Pabebe competition? At bago pa makasagot si Mavi, hinalikan na naman siya ni Laila. Malakas ang tunog ng pagkasalubong ng labi nila. Parang sabik na sabik. Simula ngayon, bulong ni Laila. Wala nang ligawan. Tayo na. Official. Napangiti si Mavi. Sino ba naman ako para tumanggi? Sa labas ng opisina, biglang may sumisilip na staff. At nagsusumigaw na naman, kaya naging tsismosa ang iba. Natawa na lamang sina Mavi at Laila. Ilang buwan ang lumipas simula nang naging opisyal sina Laila at Mavi. Hindi man ito agad pinaniwalaan ng ibang empleyado. Unti-unti ring napatunayan ng dalawa na totoo ang lahat. Mula sa pangaasar ni Laila hanggang sa seryosong paniligaw ni Mavi. Ngayon, mas open na sila. May mga pasundo si Mavi, may pasnak si Laila, at madalas may mga biglaang holding hands habang nasa opisina. Hindi naging tago ang kanilang relasyon. Pero ngayon Sabado ng hapon, iba ang kaba ni Laila. Pagkatapos ng shift, sinundo si Laila ni Mavi sakay ng kanyang kotse. Habang nasa biyahe, tila tahimik si Laila, kanina pa hindi mapakali sa upuan. Napansin ito ni Mavi. Nakakababa talaga to. Biro ni Mavi. Hindi ikaw yung kinatatakutan ko. Yung nanay mo, yung mga kapatid mo. Yung tita mong mahilig daw magtanong ng past relationships. Kilala ko yung style ng mga tita eh. Relax, I told them about you. Hindi na to surprise. Abay kung magulat pa sila, ibig sabihin, hindi effective storytelling mo. Pang-aasar ni Laila, pero halatang ninenervyos pa rin. Pagdating nila sa ancestral house ng pamilya ni Mavi sa Quezon City, sinalubong sila ng garden lights, amoy ng inihaw at isang malakas sa tinig mula sa loob. Bumilis ang tibok ng puso ni Laila pero sinikap niyang umiti. Good evening po. Inihatid ni Mavi si Laila sa sala kung saan nandoon na ang buong pamilya. Magulang, mga tito at tita, pinsan at ang lola na nakaupo sa wheelchair. Laila, this is everyone. Ani Mavi sabay hila sa upuan. At sa inyong lahat, siya si Laila, girlfriend ko. Nagkatinginan ng pamilya, sabay palakpakan. Pinuri pa ng lahat si Laila. Nagtawanan ng lahat. Maya-maya'y lumapit ang nanay ni Mavi, may dalang juice at sumandal sa harap nila. Laila, anak. Malumanay na wika ng ina ni Mavi. Salamat at dumating ka sa buhay ng anak ko. Napansin namin mas masaya na siya ngayon. Mas madalas umuwi, mas maaga gumising. At mas madalas ngumiti. Napangiti si Laila. Ako po dapat na magpasalamat. Kasi kahit simple lang ako, tinanggap niyo pa rin. Simple? Ikaw lang nagpatibok sa puso ng suplado kong anak. Alam mo ba muntik nang tumandang binata yan? At tumawa ang ginang. Ma, please. Sabay tawa ni Mavi. Lumipas ang gabi sa tawanan, kwentuhan at hindi mabilang na kwento mo nga paano kayo nagkakilala moments.
Si Laila kahit kabado sa simula ay parang natural ng bahagi ng pamilya. At si Mavi, hindi mapigilan titigan si Laila habang tumatawa, habang kumakain, habang kumukwento. Kinakabahan ka pa ba? Bulong ni Mavi. Hindi na. Feeling ko nga ako na yung favorite nila. Hindi mo lang alam, pati ako, ikaw ng paborito ko. Makalipas ang ilang linggo mula nang opisyal siyang ipinakilala ni Mavi sa pamilya nito, si Laila naman ngayon ang kinakabahan dahil ito na ang turn niya. At kung akala ni Mavi ay intense ng pamilya niya, aba, hindi pa kilala ni Mavi ng lubos ang pamilya at tropa ni Laila. Pero nang maipakilala ni Laila si Mavi sa kanyang ina, gustong-gusto agad ni Mama Jia si Mavi. Ilan linggo makalipas, late afternoon sa opisina, tahimik. Karamihan ng empleyado ay naka-time out na. Ang iba naghahanda na para sa long weekend. Pero si Laila, nasa lounge area, nakaupo sa couch, habang hinihintay si Mavi matapos ang Zoom call niya sa loob ng opisina. Naka-blazer si Laila na hiniram pa niya kay Ate Gemma, kunwari corporate. Pero sa ilalim niyon, spaghetti strap na pulang fitted top at syempre miniskirt. Hindi siya pangkaraniwang araw ng trabaho at hindi rin pangkaraniwang Laila ang nandito ngayon. Paglabas ni Mavi, nagulat siya. Babe, akala ko naka-out ka na. Sinadya ko magpaiwan. Sabi ni Laila habang naglalakad papalapit. Dahan-dahan, hawak ang baso ng iced tea. Napakunutan noon ni Mavi. Anong meron? Nagka-problema ba? Meron nga. Yung puso ko, parang palaging tumitibo kapag ikaw ang kausap ko. Sabi ni Laila. Laila. Natatawan sabay hawak ni Mavi sa sentido. Nagkakape pa ako sa loob, tapos binanatan mo na agad ako ng ganyan. Kasi babe. Hinila ni Laila si Mavi papalapit sa couch at pinaupo. Gusto ko lang naman lambingin yung boyfriend kung seryoso masyado. Laila, nasa opisina tayo. Babala ni Mavi pero hindi niya tinutulak ang kamay ni Laila na ngayon ay nakaakbay sa kanya. Shh! Sabi ni Laila, sabay lapit sa tenga ni Mavi. Sino ba may sabi sa'yo na hindi pwedeng kiligin sa workplace? Tumawa si Mavi, pilit kinakalman sarili. Alam mo naman, hindi ko kayang tanggihan ka kapag ganyan ka ka-sweet. Hindi lang sweet, babe. Ako pang pinak-hot janitress mo. Sabay kindat ni Laila. Napatingin si Mavi sa kanya. Laila. At bago pa makapagsalita si Mavi, hinalikan na niya si Laila. Hindi halik na matagal. Isang mabilis pero malambing na dampi sa labi. Alam mo, hindi ko na kayang pigilan to kapag nagsimula ka. Sabi ni Mavi, low voice, habang nakatitig sa labi ni Laila. Di wag mo nang pigilan. Bulong ni Laila, sabay lapat ulit ang labi nila. Mas mahaba ngayon, mas mariin, mas may gigil, mas mapusok. Mavi pulled her closer, his hand gently resting sa balakang ni Laila. Hinila niya ito palapit sa kandungan niya habang magkadakit pa rin ang kanilang mga labi. Laila giggled at humiwalay sandali. Boss, baka may CCTV. Wala. Nagtawanan silang dalawa at muling naghalikan. Napapadaing na lamang si Laila habang kagat-labi. Alam mo, bulong ni Mavi habang yakap si Laila. Ikaw lang dahilan kung bakit gusto ko na mag-overtime araw-araw. At ikaw lang ang dahilan kung bakit gusto ko pa rin mag-stay sa work kahit minsan stress. Sagot ni Laila habang nilalaro ang kwelyo ng polo ni Mavi. Saglit sila nagkatitigan. Tumingin si Mavi sa pinto. Lako muna to para hindi pumasok si HR. Wow, aba! Ikaw na ngayon ang wild. Hindi. Sagot ni Mavi sabay halik sa noo ni Laila. Pero ikaw kasi ang pinaka-dangerous na distraction sa buong buhay ko. Pumatong si Laila sa kandungan ni Mavi na hinahayaan naman ni Mavi at nakapatong pang isang daliri ni Laila sa labi ni Mavi habang tinutokso ito. Patingin nga ng dimple mo ulit, boss? Laila, baka tigasan. Naputol ang sasabihin ni Mavi nang bigla na lamang may kumatok. Pareho silang napatayo, literal na parang binuhusan ng malamig na tubig.
Si Laila, mabilis na tumayo mula sa kandungan ni Mavi at inayos ang sarili. Si Mavi suminghap at agad tinuwid ang kuwelyo ng polo niya. "Boss Mavi?" Tinig ng isang pamilyar na boses sa labas ng pintuan. "Si Ma'am Clarissa po ito ng HR." Bumulaga ang katahimikan. Si Laila halos mapatili sa kaba at kinuyom ang palad. "Putik!" bulong ni Laila. "Relax." Mahinang sagot ni Mavi, habang naglalakad papunta sa pinto na para bang wala lang. Pagbukas ng pinto, ngumiti si Mavi. "Oh, Ma'am Clarissa, pasensya na." "Ah, hindi naman sir." Sagot ng HR personnel. "Napadaan lang ako kasi may pinapapirmahan po si Sir Alonzo at napansin ko pong bukas pa ang lounge." Napatingin sa loob si Clarissa at ayun nga, si Laila nanginginig. Pilit na nakasmile habang hawak ang baso ng iced tea na matagal nang wala ng laman. "Hi po." "Laila, kumusta?" Bati ni Ma'am Clarissa pero halata ang pagtataka. Overtime ka rin ba ngayon?" "Ah, opo." Mabilis sa sagot ni Laila. "Nagre-refill po ako ng mga tissue sa CR, tapos nag-lounge break lang sandali. Break ko po to, walang sahod, swear." Tumingin si Clarissa kay Mavi. "Sir, may orientation po kami ulit next week sa memo ng company guidelines. Baka po gusto niyong i-remind ng staff ng appropriate workplace behavior?" "Of course." Mabilis sa tugon ni Mavi. Kunwaring professional mode on. "Ako na po bala. Thank you for reminding, Ma'am Clarissa." "Alright, good night po. Enjoy your lounge break," sabi ni Clarissa. Pagkaalis ng HR, hindi pa man tuluyang nasasara ang pinto, ay napahiga na agad si Laila sa sofa, pinipigilan ng tawa. "Babe, halos mahuli na naman tayo." "Halos lang naman." Natatawan sagot ni Mavi at nilak ulit ang pinto. "Kung nahuli tayo, at least kasama kita sa memo." "Grabe ka, masisirang pangalan mo sa HR kahit boss ka. At ako pa talagang kasama mo sa kalokohan." "Laila, ang pangalan ko man ay Mavi, pero sa iyo ako marupok." Sagot ni Mavi sabay lapit ulit. Hinawakan ni Laila ang pisngi ni Mavi. "Grabe, ang corny mo na ngayon." Kasi, corny ka rin. "Tanggap ko yun." Sabay tawa ni Laila. "Kasi kahit corny ako pa rin ang pinili mo." At bago pa man siya mahawakan ulit ni Mavi, biglang bumukas ulit ang pinto. Nanlaki ang mga mata ng janitress na agad umalis. Tahimik, tumingin si Laila kay Mavi. Tumingin si Mavi kay Laila, sabay silang napahagikik. "Boss," sabi ni Laila habang inaayos ang buhok. "Feeling ko magiging urban legend tayo sa opisina pag nagtuloy-tuloy ito." Di okay lang. Sagot ni Mavi. At least tayo yung tipo ng legend na gusto ko maulit, araw-araw . Eksaktong 1 taon mula nang umamin si Mavi na mahal niya si Laila. 1 taon mula nang niligawan niya ito kahit sila na, gamit ang pulang rosas at mga patagong ngiti sa opisina. At ngayon, 1 taon na rin silang magkasintahan. Pero kahit 1 taon na lumipas, hindi pa rin nawawala ang kulitan, lambingan ng dalawa. Isang maambon na hapon, nasa isang simpleng coffee shop lang sila, malapit sa dating building kung saan sila unang nagkakilala bilang janitress at supladong boss. "Babe," sabay kagat ang straw ni Laila sa milk tea niya. "Alam mo bang anniversary natin ngayon?" Napatingin si Mavi mula sa laptop niya. "Alam ko, kanina pa, akala mo lang ikaw may secret plan." Napakurap si Laila. "Ha? Wait, may plano ka?" Secret nga . "Gusto mo mauntog?" Ngumisi si Mavi. "Hayaan mo lang ako, mamaya mo pa malalaman." Sumandal si Laila sa upuan, ramdamang kilig at inis. Di wow, ako nga dito, nagpaganda pa tapos ikaw parang normal lang ang araw mo." "Di naman normal." Sagot ni Mavi, sabay lapit kay Laila at hinawakan ng kamay ni Laila. "Kasi 1 taon na tayo masaya." Inikot ni Laila ang kanyang mga mata pero hindi maitago ang ngiti. "Ganyan ka naman pasweet tapos biglang." May inilapag si Mavi sa harapan ni Laila. Isang maliit na kahon, puti, eleganting may ribbon. Laila's heart stopped for a second. "Huwag kang OA, hindi yan singsing." Agad na depensa ni Mavi, natatawa. "Baka mapasigaw ka na naman gaya nung binigyan lang kita ng tulips dati." Binuksan ni Laila ang kahon.
Nasa loob nito ang isang bracelet. Simpleng silver na may palawit na maliit na basurahan. At sa gilid, isang ukit na From Janitress to Queen. Natulala si Laila. Babe, mahinang sabi ni Laila. Wala lang, gusto ko lang ipaalala ko saan tayo nagsimula. Sa basura? Kunwaring inis ni Laila. Sa opisina, sa simpleng araw, sa isang babaeng maingay, makulit at minahal ko kahit hindi ko pa sinasabi. Babe, grabe ka. Ang alin? Tumayo si Laila, lumapit sa gilid ni Mavi. Sabay yakap mula sa likod. Totoo ba talaga to lahat? Isang taon na, Laila. Kung panaginip to, sana hindi na ako magising. Baka lang kasi mamaya, after ng anniversary natin, sabihin mo break na tayo kasi tapos na yung contract 1-year trial lang pala. Eh di tatanggalin natin yung expiration. Lifetime subscription na. Cheesy mo talaga ngayon. Influence mo yan. Tumingin sila sa labas. Umuulan pa rin, pero banayad. May mga estudyanteng nagtatakbuhan. May jeep na bagong hinto. May lalaki nagtatakbo sa kalsada na may hawak na payong. Sabi nila, kapag tumagal daw ang relasyon ng isang taon, mas malaki ng chance na magtagal pa lalo. Bulong ni Mavi. Ay, ganun ba? Sagot ni Laila. Eh tayo, tumagal kasi. Dahil sineryoso kita kahit wala sa plano. Eh ako, tanong ni Laila. Eh ikaw? Tanong ni Mavi pabalik. Sineryoso rin kita, kahit pasuplado ka at masyadong gwapo para sa isang katulad ko. Mavi held her face gently. Laila, walang katulad ko na ikaw ang gusto ko. Wala nang iba. At sa gitna ng coffee shop, walang pakialam sa paligid. Hinalikan ni Mavi si Laila sa noo. Happy anniversary, boss sungit. Sabi ni Laila na may ngiti sa labi. Happy anniversary, Queen. Sagot ni Mavi. Kinabukasan, maagang nagising si Mavi. Wala pang 7:00 pero gising na ang diwa niya dahil sa isang simpleng rason, si Laila, na nakahilata pa rin sa kama nila nakabalot sa kumot. Napangiti si Mavi habang pinagmamasdan si Laila. Magulo ang buhok ni Laila, bahagyan nakabuka ang bibig at kunot pa ang noo. Tahimik na bumaba si Mavi ng kama at dumiretso sa kitchen. Kumurap-kurap pa ang mga mata pero sinimulan na niya mag-init ng gatas at mag-toast ng tinapay. Nilagyan niya ng peanut butter ang isa at butter ang isa pa. Habang nilalatag ang tray, napaisip si Mavi. Gisingin ko kaya siya in the cheesiest way possible? Tanong ni Mavi sa sarili habang nakangiti. Dahan-dahang bumalik si Mavi sa kwarto, dala ang tray ng agahan. Pagkapasok, nilapag niya ito sa bedside table at sumampa pabalik sa kama. Humiga si Mavi sa tabi ni Laila, idinantay ang baba sa balikat ni Laila. Mahal. Bulong ni Mavi, kunwaring sweet pero may halong kapiyuhan. Walang sagot si Laila. Mahal ko. Ulit ni Mavi, ngayon ay may kaunting kalabit sa tagalira ni Laila. Napadaing si Laila. Mavi, ang aga. Kape o ako? Tanong ni Mavi, pabulong sa tenga ni Laila. Wala ba akong option na ituloy ang tulog? Reklamo ni Laila habang pilit pa ring nakapikit. Marahang natawa si Mavi. Wala, kasi may special offer ako ngayon. Buy one kiss, get one hug free. Napapikit na mariin si Laila at napailing. Grabe, umaga-umaga pa lang ang corny mo na. Tanggapin mo na lang. Sagot ni Mavi sabay yakap mula sa likod ni Laila. Limited time offer to. Mahal, seryoso. Gusto ko pang matulog. Bulong ni Laila pero ramdam ni Mavi ang ngiting pinipigilan ni Laila. Hindi pwede, kasi niluto ko yung paborito mong toast. Alam ko na naman ang ayaw mo ng parehas, kaya ginawa ko pareho, para wala kang excuse. Ngiti ni Mavi. Dumilat si Laila. Ginawa mo to para gisingin ako, no? Oo, kasi mahal kita. Walang pag-aalinlangan sagot ni Mavi. At saka mas cute ka kapag antok na antok ka pa, tapos bad mood. Ay, toxic. Nakakunot ang noo ni Laila, pero may kilig sa mata. Umupo si Laila, medyo gulo pa ang buhok, sabay kuha ng toast. Peanut butter. Okay, points for effort. Antok na sabi ni Laila. 5 kisses ang katumbas niyan. Sabay nguso ni Mavi. Isa nga lang to.
Sagot ni Laila habang kinakagat ang tinapay. Bonus yung gatas. Sabay abot ni Mavi ng mag. Agad umigop si Laila sa gatas. Fine, isa't kalahating halik. Pwede ko ba kunin ngayon? Tanong ni Mavi, dahan-dahan lumalapit. Pwede kapag sinuklay mo na yung buhok ko. Sagot ni Laila, tinuturo ang suklay sa side table. Napahagalpak ng tawat si Mavi. Teka, ako pa talagang PA mo ngayon? Hindi, boyfriend ka. Kasama yan sa responsibility mo sa akin. Nangingiting sabi ni Laila. Mavi rolled his eyes pero kinuha ang suklay. Lumuhod siya sa kama. Dahan-dahan sinuklay ang magulong buhok ni Laila habang siya naman ay kumakain pa ng toast. Ganyan dapat. May breakfast in bed, may hair service, may lambing. Swerte ko. Bulong ni Laila. Hindi, ako ang swerte. Sagot ni Mavi. Kasi kahit sobrang sungit mo sa umaga, ikaw pa rin yung gusto kong makita sa araw-araw. Tahimik, bahagyang yumuko si Laila pero hindi maitago ang ngiti niya habang kunwaring busy sa pagkain. Pagkatapos suklayin ni Mavi ang buhok ni Laila, hinawakan ni Mavi ang pisngi ni Laila at dahan-dahang hinalikan sa noo. Good morning, mahal ko. Malambing na bulong ni Mavi. Dahan-dahan ding lumingon si Laila paharap at kinabig ang shirt ni Mavi. Kahit annoying ka sa umaga, good morning din. Bulong ni Laila. Tanong ni Mavi, nakatitig kay Laila. Ikaw pa rin ang gusto kong umagang bumungad sa akin. Sagot ni Laila bago siyang kusang humalik sa pisngi ni Mavi. Sambit ni Mavi na pahiga sa kilig. Wait lang ulitin mo nga yun. Shut up! Sabi ni Laila, tumawa na rin. Isa lang yun, okay na yun. Pwede na akong mamatay. Drama ni Mavi, yakap ang unan. Pinakilig ako ng reyna ko. Kaso, dagdag ni Laila, kapag hindi ka naghugas ng pinagkiinan natin mamaya, babawiin ko yun. On it, boss queen. Tumayo agad si Mavi, parang sundalong handang mag-march papuntang kitchen. Habang pinagmamasdan ni Laila ang likod ni Mavi na papalayo, napangiti na lamang si Laila. Umagang-umaga pa lang, pero puno na ng lambing at kakulitan ng bahay nila. Agad ding bumalik si Mavi kaya maglambingan silang dalawa ni Laila habang kumakain si Laila. Habang inaayos si Laila ang pinagkainan sa tray, lumapit si Mavi sa likuran niya. Ano na naman to? Tanong ni Laila, kunwaring inis, pero hindi naman kumikilos para tanggalin ang yakap ng nobyo. Mavi didn't answer immediately. Idinikit lang ni Mavi ang pisngi niya sa balikat ni Laila sabay bulong. Wala, gusto lang kita yakapin kasi tuwing ganito, naalala kong totoo pala lahat to. Totoong ano? Totoo na nandito ka, na tayo sa isang bahay, nakasama na kita sa mga ordinaryong umaga. Tumigil si Laila. Laila. Mavi called softly. Tinutukod ang baba niya sa balikat ni Laila. Gusto ko lang sabihin na, kahit ilang beses pa tayong magkainisan, kahit ilang toast pang sunugin ko sa future, kahit suklayin ko pang buhok mo palagi, nandito lang ako, hindi ako aalis. Malambing na bulong ni Mavi. Lumakas ang tibok ng puso ni Laila. Ang drama mo naman bigla. Mahinang bulong ni Laila. Mavi smiled, pero hindi niya binawi ang yakap. Minsan lang, kasi minsan lang din kita minahal ng ganito, ng sobra. Napahawak na rin si Laila sa mga braso ni Mavi na nakapulupot sa kanya. Pumikit siya saglit. Dami mo na naman pinangako. Natatawan sabi ni Laila. Gusto mo ba dagdagan ko? Tanong ni Mavi, halatang may ngiting pilyo. Laila chuckled. Teka, baka hindi mo matupad. Mavi turned her slowly to face him. Hawak niya magkabilang braso ni Laila, tinitigan sa mata. Laila. Tawag niya, seryoso na naman. Napakagatlabi si Laila. Ano ba to? May proposal na ba agad? Biro niya, pero ramdam niyang parang gusto niyang umiyak. Mavi softly smiled. Hindi pa. Pero pangakong ito. Yung pang-araw-araw. Okay. Pangako, gigising kita lagi kahit masungad ka sa umaga. Buisit, yun talaga yung una mong pinili. Pangako, kahit ayaw mo ng lambing, lalambingin pa rin kita. Kahit pasigaw mo pa akong palayasin sa kama.
Sus, palagi ka naman clingy. Pangako, hindi ako magbabago. Pero pipilitin ko maging better. Kasi deserve mo ng boyfriend na hindi lang cute, kundi matinong tao. Napatawa si Laila. So, hindi ka pa matino ngayon? Work in progress. Tumahimik ulit sila. Laila looked up at him, and she saw it. The sincerity in his eyes. Walang halong biro, walang kapilyuhan. Pangako. Dagdag ni Mavi. Kahit tuman pa tayo sa mabigat na pangyayari, sa pagod, sa away, hindi ako lalayo. Hindi kita iiwan. This time, hindi na kinaya ni Laila. Yumuko siya, ramdam ang biglang init sa mata. Hindi naman siya iyakin, lalo na kay Mavi, na laging pabiro at mapang-asar. Pero ngayon, iba. Ibang klase ng lambing na may kasamang pangako. Uy, mahal ah. Hindi ako umiiyak, may langgam lang na lumipad sa mukha ko. Wow, 7:30 AM pa lang may langgam na lumilipad. Basta! Sabi sa bunot ni Laila sa buhok ni Mavi at sinubsob ang mukha ni Laila sa balikat ni Mavi. Kakainis ka? Mavi laughed. Yaka pa rin si Laila. Tanggap ko, basta huwag mo lang ako bitawan. Kahit visit ako. Kahit visit ka, akin ka naman. Sagot ni Laila. At sa wakas ay ngumiti habang nakayakap. A few seconds of stillness, walang nagsasalita. Then Mavi broke the silence. So, pwede ko na bang i-redeem yung 1.5 kiss ko kanina? Nagpakabait ako, di ba? Laila pulled back, shaking her head. Puro ka pa rin kalukuhan kahit seryoso ng eksena. Ganyan talaga. Ani Mavi. Balance boyfriend. Ay, gago ka talaga. Kaya mo ko mahal eh. Hindi ko alam kung bakit. Natatawan sagot ni Laila sabay hila kay Mavi papunta sa sofa. Halika na nga, gusto ko pa ng lambing bago ka magtrabaho. Wow. Ani Mavi kunwaring nagulat. Humihiling na ng lambing, sinuswerte. Huwag ka magkakamaling tumanggi kundi babawiin ko lahat ng pangako mo. Pangako mahal, hindi lang kita lalambingin. Araw-araw kita mamahalin. At sa lambing ng umagang yon, puno ng yakap, pangako at konting luha, napatunayan nilang minsan sapat ng 2 taong nagmamahalan at isang tahimik na yakapan para gawing maganda ang buong araw. Ilang linggo makalipas, araw ng Sabado, mainit-init pa ang hapon. Pero ramdam na agad ang panibagong simoy ng pag-ibig sa garden venue na inarkila ni Mavi. May fairy lights na nakasabit sa mga puno, soft acoustic music sa background, at long table na may kasamang catered food na tila handa para sa isang family reunion. Pero mas espesyal. Naroon ang buong pamilya ni Mavi, ang mahinhin niyang ina, ang masayahing kapatid, at maging ang tahimik na pinsan niyang bihirang lumabas. Nandoon din siyempre ang tropang kulitan ni Laila, si Mama Jess, si Lola Beth, si Jimboy na may hawak pang water gun, at lahat ng pinsan niyang mahilig mang-asar. Pero si Laila, wala pa. Sigurado ka ba dito, iho? Tanong ng ina ni Mavi habang inaayos ang mesa ng mga puting rosas. Ma, kung hindi pa to gagawin ngayon, baka unahan pa ako ng iba. Sagot ni Mavi, sabay buntong hininga. Isa pa, alam kong siya na talaga. Napangiti ang ina niya. Tama ka dyan. Samantala, nasa sasakyan pa lang si Laila. Iniikot-ikot na niyang isip kung bakit niyaya siya ni Mavi na mag-dinner kasamang pamilya. Simple lang daw, pero batid ni Laila, walang simpleng dinner kung si Mavi ang nagyaya. At pagdating niya sa venue, what the? Nagulat si Laila nang bumungad ang mga mukha ng pamilyar na tao. May mga balloons na may letrang L&M, may arc na puting bulaklak, at si Jimboy pang unang sumalubong. Ate Laila, huwag ka masyadong maiyak ah. Sabi ni Kuya Mavi, sensitive ka raw. Bulong ni Jimboy habang hinahatak si Laila papasok. Hoy, anong meron dito? Bakit parang kasal na to? Takang tanong ni Laila, ngumiti ang lahat. Hanggang sa tumugtog ang isang instrumental version ng On the Wings of Love at mula sa dulo ng pathway, lumabas si Mavi. Nakasuot ng light gray suit, hawak ang isang bouquet ng puting bulaklak. Laila. Tawag ni Mavi, malumana yung boses pero kitang kaba sa bawat hakba. Salamat at tumating ka. Ano to, Mavi?
Halos pabulong na tanong ni Laila. Namumula na at nanginginig ang kamay. Huwag ka muna magtanong. Sabi ni Mavi habang lumalapit. Makinig ka muna. Ngayon, nakaharap na silang dalawa, wala nang ingay ng paligid, tahimik ang lahat. 1 taon at 3 buwan na simula nung naging tayo. Panimula ni Mavi. Mula sa araw na hinalikan mo ko sa lounge ng opisina natin. Hanggang sa araw na halos mahuli tayo ni HR. Hanggang sa mga simpleng usap natin tuwing lunch break. Hanggang sa pagngiti ko tuwing sinasabi mo, "Boss, patingin nga ng dimple mo." Napatawa si Laila, pero may luha na sa gilid ang mga mata niya. Hindi kita binalak. Patuloy ni Mavi. Pero minahal kita. Hindi dahil nakakatawa ka. Hindi dahil iba ka sa lahat ng babaeng kilala ko. Kundi dahil sa iyo ko lang nahanap yung klase ng pagmamahal na hindi ko hinanap. Pero kailangan ko pala. Kahit na alam kong in denial ako nung kasi ayoko magmahal. Bumunot si Mavi ng maliit na kahon mula sa bulsa ng kanyang coat. Napasingap ang lahat. Lumuhod si Mavi. Laila, janitress ka man noon at boss mo ako. Pareho na tayong boss ngayon ng puso ng isa't isa. Ikaw ang taong gusto kong makasama tuwing umaga, tanghali, gabi, pati overtime. Ikaw ang gusto kong kalahati sa lahat. Sa kalokohan, sa seryoso man, sa lungkot, sa ligaya. Napasinghap si Laila habang umiiyak na. Laila, will you marry me? Tahimik ang mundo at ang tumugon, singhot ni Mama Jazz. Yes na, Laila. Kung hindi mo pa gagawin yan, hindi na kita papakainin. Natawa ang lahat, pati si Laila. Nilapitan ni Laila si Mavi. Pinatayo ito mula sa pagkakaluhod at hinalikan. Pagkatapos ng halik, tumitig si Laila kay Mavi. Oo, boss. Yes, fiancé. Yes, asawa kong future. Yes, ikaw lang. Naghiyawan ang lahat. May mga nagtalsikan ng confetti. Si Jimboy, nagbomba ng water gun sa ere sa sobrang saya. Si Lola Beth, napaupo sa gulat. At si Mavi, hindi niya maalis ang ngiti. Pwede na ba kitang tawaging wifey? Tanong ni Mavi. Oo naman. Ngiti ni Laila at muli sila naghalikan sa harap ng lahat. Kinagabihan, sa gitna ng garden na puno ng puting bulaklak, mga upuang inayos paikot at fairy lights na kumikislap sa bawat sanga. Nakaupo sina Laila at Mavi sa isang maliit na bench. Malayo sa mga panauhi na abala pa rin sa kwentuhan, tawanan at picture taking. Tahimik ang paligid ng dalawa. Walang iba kundi ang masarap na simoy ng hangin, ang kaluskos ng dahon, at ang mga puso nilang parehong umaapaw sa saya. Hawak ni Mavi ang kamay ni Laila. At si Laila, nakapatong ang ulo sa balikat ni Mavi, habang pinapaikot-ikot ang engagement ring sa daliri niya. Ano kayang itsura ko kapag nakabelo na ako? Tanong ni Laila, mahina ang boses, parang ayaw basagin ng tahimik na gabi. Beautiful, breathtaking, parang Diyosa na makulit. Napangiti si Laila. Parang Diyosa? Ang OA mo, babe. Totoo, kasi kahit yung janitress ka pa, mukha ka nang hindi pangkaraniwan sa paningin ko. At saka diba, ako lang yung naglilinis ng floor mo nun. Pati puso mo nilinis ko. Hindi na nilinis, ikaw pa nagpatibok. Akala ko kasi dati, sapat ang trabaho, sweldo, tahimik na buhay. Pero dumating ka, at bigla na lang na sumayaw sa gitna ng lounge habang kumakanta ka ng theme song ng Meteor Garden. Uy! Natatawa si Laila. Siniko niya si Mavi. Naalala mo pa yon? Pinagtawanan mo pa ako nun eh. Pero kinilig ako nun, Laila. Sobrang ganda mo kasi. Sandaling natahimik muli ang paligid. Tanging ang malalalim na buntong hininga at ang pagkikislapan ng ilaw ang saksi sa susunod ng usapan. Babe, may isa akong pangarap nun. Sambit ni Laila habang nilalaro ang buhok ni Mavi. Ano yun? Yung makahanap na lalaking hindi ako ikakahiya. Hindi ako huhusgahan sa pagiging palaban ko, sa pagiging makulit ko, sa pagiging mas loud kaysa sa ibang mga babae. Laila. Tumingin si Laila kay Mavi. Ngayon, hawak ko yung pangarap na yon. Kasi ikaw yon. Ikaw yung pangarap ko na hindi ko inakala. Pero sinagot lahat ang dasal ko. Humigpit ang hawak ni Mavi kay Laila. Seryoso ang mukha nito nang tumingin sa mga mata niya. Ngayon, at sa mga susunod pa, Laila.
Nangangako ako. Nangangako kung mamahalin kita hindi lang kapag masaya tayo, kundi lalo na kapag magkaaway tayo. Nangangako akong aalisin kong bawat selos mo, pero hahalikan kita pagkatapos. Nang matagal. Nangangako kung ikaw lang ang gusto ko. Sa bawat parte ng pagkatao mo, pati yung kaingayan mo. Babe, nangingilid ang luha ni Laila. Bakit ang pogi mo bigla kapag ganito ka magsalita? Ang ganda mo kasi. Si Laila naman ngayon ang lumingon. Hinawakan na magkabilang pisngi ni Mavi. Ako rin. Nangangako ako. Nangangako akong hindi kita iiwan kahit sa araw na wala kang dimple. May eye bags ka at naglalakad ka lang sa bahay na naka-boxers at sando. Nangangako akong gagawin kitang ulam kahit instant noodles lang ulam natin. Nangangako kong ikaw pa rin ang pipiliin ko. Ngumiti si Mavi pero may luha na ring lumalabas sa mata niya. At sa gitna ng kanilang pagtitig, dahan-dahan lumapit ang mga labi nila sa isa't isa. Isang halik, hindi para sa kilig na nararamdaman, kundi para sa pangakong kahit gaano pa kaingay ang mundo. Wala silang pakialam, basta nagmamahalan silang dalawa. Sa hindi kalayuan, palakpakan at hiyawan ang narinig mula sa mga kaibigan at pamilya. Yehey! Sigaw ni Mama Jazz. Laila na anak ko, papakasal na! Natawa lamang sina Laila at Mavi at napailing. Ikinasal sina Mavi at Laila sa isang masayang seremonya na puno ng tawanan, luha at pagmamahal. Hindi man perpekto ang simula nila, pinatunayan nilang sapat ang tapat na puso. Makalipas ang ilang taon, biniyayaan sila ng dalawang anak, isang batang babaeng makulit tulad ni Laila at lalaking seryoso gaya ni Mavi. Sa gitna ng gulo ng mundo, nanatiling tahimik at buong pagmamahala nila. Sa huli, sila pa rin. Mula sa opisina hanggang sa altar, hanggang sa pamilya. Ang kwento ni Mavi at Laila ay nagtuturo na ang tunay na pag-ibig ay hindi batay sa estado sa buhay, itsura o propesyon. Minsan ang pagmamahalan ay nagsisimula sa simpleng asaran, sa mga hindi inaasahang pagkakataon, at sa pagtanggap sa buong pagkatao ng isa't isa. Natutunan din ang respeto, katapatan at pagtupad sa pangako, ang tunay na pundasyon ng matibay na relasyon. At hindi mo kailangang baguhin o maging perpekto para lamang mahalin ka ng isang tao. Dahil ang tunay na pagmamahal ay ang walang kahit na anong kondisyon. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam! Sa ikatlong palapag ng mataas